Hindi po madali ang buhay abroad. Iiwanan mo ang buhay mo sa Pilipinas at pagdating dito, panibagong buhay, panibagong adjustment, panibagong pakikisama. Dito, wala kang karamay. Mag-isa kang iiyak, mag-isa kang malungkot, mag-isa ka tuwing nagkakasakit, mag-isa kang kumakain. Kaya bago ka pumunta dito, kailangan may baon ka ng pasensya at tibay ng loob. Kaya mga kababayan at mga kapwa ko OFW, ingatan po natin yung perang pinaghirapan natin. Matuto po tayong magtipid, matuto po tayong magpundar, para pagkatapos pa ng kontrata natin, ay masasabi nating worth it lahat ng pagod, hirap at lungkot natin. Ingat din po tayo sa mga taong sinasamahan natin o sa pagpili ng kaibigan. Kasi minsan hindi natin inaasahan yung mga taong pinagkakatiwalaan natin ay yun din yung magpapahamak sa atin. Focus tayo mga kabayan sa kung ano po yung goal natin at dapat yung goal na yon at yung tagumpay na yon bit-bit natin sa pag-uwi patapos ang kontrata natin. Huwag po tayo masyadong maluho. Okay lang na paminsan-minsan, bigyan natin ng reward yung sarili natin, gamot doon sa pagod, lungkot at puyat natin. Pero alamin din po natin kung hanggang saan lang yung limitasyon. At lagi nating isaisip na hindi habang buhay andito tayo sa ibang bansa at makapagtrabaho. Kaya dapat bigyan natin ng papapahalaga lahat ng perang pinaghirapan natin. Masakit sa isang magulang, lalong-lalo na sa isang nanay na kagaya ko, na iwanan ang anak at magtrabaho sa ibang bansa para mag-alaga ng anak ng ibang tao. Masakit sa isang ina na tuwing nagkakasakit yung mga anak namin, wala kami sa tabi nila, samantalang alagang-alaga namin yung mga anak ng amo namin. Masakit sa isang ina na wala kami sa mga special occasions kagaya ng Pasko, New Year, birthdays, graduations, lalong-lalo na pag mayroong mga events at meetings sa school. Pero lahat yan kaya naming tiisin para mabigyan ng magandang buhay at mapag-aral yung mga anak namin. Kaya sa mga anak ng OFW, sana bigyan nyo ng halaga lahat ng sakripisyo ng mga magulang ninyo kasi lahat yan ginagawa para sa inyo. Nabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Mapakain, mabihisan, makapagtapos ng pag-aaral, makakuha ng magandang kurso, makapagtrabaho, para yan ang magiging puhunan nyo balang araw pag nagkaroon din kayo ng mga sariling pamilya nyo. Kaya wag niyong sayangin yung pagkakataon na merong mga magulang na handang magsakripisyo para mabigyan kayo ng magandang buhay at magandang kinabukasan. Kasi lahat ng hirap, lahat ng pagtitiis para sa inyong lahat mga anak namin.